mismong kapatid na niya. Mabigat ito, alam nyo. Hindi ko lang maintindihan eh. Mayroong serious allegations coming from a sister, no less. A sitting senator, no less. I don't think si Senator Amy ay magre-risk madimanda ng libel. Sa ibang bansa, malaking gulo na ito. Yeah. Sasabihin ng kapatid mo mismo, ikaw ay drug user. Oo. Ako nagtataka, bakit hindi siya dinidemanda ng libel? Ba't natatakot pa sila during the hearing ng libel ay lumabas ang iba pang ebidensya? Nanawagan pong muli kami na magkaroon ng hair follicle test ang Pangulong Marcos. So once and for all, matigil na tong usaping ito kasi mismong kapatid na niya. Mabigat ito. Magandang umaga pong muli. Ang ating oras ay alas 11:47 ng umaga. At ito na muna tayo sa Yes Yoto Pasio. Kanina pinag-uusapan natin yung kay Saldico. Yes. Ngayon ito ha, ang galing, hindi naman magaling, kundi mahilig. Mahilig mag-gaslight ang administrasyon na to. Kita mo, di ba, tumungtong si Senator Amy Marcos doon sa rally sa Luneta. Grandstand. Sa grandstand. Opo. At kinumpirma niya yung drug use ng kanyang kapatid. Ngayon sinasabi, chismis lang daw. Alam nyo, kung may personal knowledge ka, hindi po chismis yun. Kung nakita mo, hindi po chismis yun. Yan ay eyewitness account at yan ang pinakamataas na antas ng ebidensya. Huwag ko sasabihin nila, family drama. Oh, grabe na. Kung drama man yan, kung may alitan man silang magkapatid, that goes to motive. Wala po doon yung kredibilidad ng sinasabi. At ang nagsasabi ay someone with first-hand knowledge. Kaya dapat po, eto nga, i-renew po namin. Eto, I'm speaking now as spokesman ng PDP. Ito naman nalathala na sa mga pahayagan nung isang araw pa. Nanawagan pong muli kami na magkaroon ng hair follicle test ang Pangulong Marcos. So once and for all, matigil na tong usaping ito kasi mismong kapatid na niya. Mabigat ito, alam nyo. Hindi ko lang maintindihan eh. Sa ibang bansa, malaking gulo na ito. Yeah. Sasabihin ng kapatid mo mismo, ikaw ay drug user. Oo. Masakit yun. The only way na matitigil to kasi may lumabas na video, may nagsasabi AI, may nagsasabi totoo, may report na sinabi ni Pangulong Duterte, may isang ibang tao pa na nagsasabing na imbestigahan na daw for drug use. Sinabi ngayon ni Amy na halos lumuhod siya para hindi masangkop yung kanyang kapatid. At pati yung mga anak daw niya i-inoffer. Yun ang mabigat eh. Kaya siya kaya na-alarma siya. The only way is yung panawagan na ayaw namang pakinggan ng Pangulo na hair follicle test. Alam nyo, hindi lang po yan request. Mayroong serious allegations coming from a sister, no less. A sitting senator, no less. I don't think si Senator Amy ay magre-risk madimanda ng libel. At ako nagtataka, bakit hindi siya dinidemanda ng libel? Ba't natatakot pa sila during the hearing ng libel ay lumabas ang iba pang ebidensya? Anyway, kami po ay nanawagan na magpa-hair follicle test ang Pangulo. Hindi dahil curious kami o chismoso kami, sabagkat unang-una po na sa ating saligang batas na ang publiko, the public has the right to know. May karapatang malaman ng taong bayan ang mga bagay-bagay of public concern. And what greater public concern is there na malaman yung mental and physical fitness ng Pangulo to lead the country. Because kung totoo, hindi ko sinasabing totoo, again na siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, that is both a mental and physical disability. Mental and physical illness. Kaya nga yung mga addict nirehabilitate di ba? Ginagamot. Yes. Pangalawa, sa ilalim po ng Section 12, Article 7 ng Konstitusyon natin, may karapatan din, may katungkulan ang pamahalaan na sabihin kung may problemang malala ang Pangulo. Dapat pong malaman natin yan because it affects us
kung may isang adik sa isang bahayan, maaring magulo yan, apektado yung magulang, apektado yung kapatid, apektado yung asawa, apektado yung Yun anak. lang, opo. Eh yun nga pinagagamot natin. Kasi may ibang naapektuhan. Apektado siguro yung barangay niya pag nanggugulo siya. Correct. Ang Pangulo na may ganong Problema. sakit, problema, milyon-milyon ang apektado, tens of millions sa mga desisyon na ginagawa niya. Nasa tama ba siyang pag-iisip nung ginawa niya yung ganyan desisyon? So, dapat malaman po yan eh. So, if only for that, bakit etong masama rito sa pamahalang ito, lagi nilang hinaharas yung nagsasabi ng bad news. Ayaw nilang i-address yung bad news. Kumanta si Saldico dinimanda. Kumanta si Aimee ang binakbakbakan ngayon. Opo. Ang bumabakbak pa, yung mga may record ng kasinungalingan. Ayan. Oo, kasinungalingan. Oo. Attorney, matanong ba natin yan? Oo. Yan. Kung nandun sila. Oo. Yan Eto, lang. teka. Mag-update lang sa nangyaring rally, si Calando Marquez, ang National President ng LTAP. Yan. Nasa ating linya Saglit ng lang po. komunikasyon. Oo. Okay. Calando! Good morning po, Calando. Ay, good morning, Ma'am Joby at Attorney Perdi. Good Opo, morning po. magandang umaga po. At Magandang umaga sa inyo. Kumusta po? Yung Opo. LTAP po ba ay lumahok nung rally either dun sa Luneta o dun sa EDSA? Grandstand, oo. Yes. Karamihan po, Attorney, dahil kasi napakarami kaming mga membro kasamahan na kagaya ng mga regional president ko, yung ating mga provincial president natin, halos mga iglesia ni Cristo po lahat. Kaya lahat po ay sumama. Okay. At napakarami ho kami na nanood, nakinig na lang sa bahay dahil nga, alam nyo naman kaming mga senior attorney. Senior. Minabuti na lang natin Senior sa po. mga Oo, kasi bahay. kaya naalala ko kayo, nakita ko yung food trucks ni Manong Chavit doon sa Opo. EDSA Shrine na nagmumudmud ng masarap na pagkain at nais po namin magpasalamat kay Manong Chavit ng suporta. Anyway, Calando, kung may time po kayo bukas, manyaring Punta siya. kayo po ay pumunta rito at makapagkwentuhan po tayo. Maaari po ba? Oo, mga 10:30, mga 11 ba? Yan. Sige po, Okay. sige. Pasyal po tayo dyan. Kami ay magagalag na kayo ay makasama rito sa aming studio. Okay. Maraming salamat po hanggang Salamat bukas. po. Mag-ingat Ayan. po kayo. Salamat Mabuhay po po, kayo at salamat lahat po, ng ugat attorney. sa inyong katawan. Okay. Salamat po, Calando. Speaking of mga guests na mga kasama, ay mayroon po tayong isang live studio guest. Ito, Yan. malapit po sa aking puso itong topic na to sapagkat nakikita ko po yung pattern ng Opo. ating COMELEC, Opo. na sila po ay laging sinisira nila. Hindi nila sinusunod yung people's will. Ayun yung nga. kalooban ng mga botante. Hindi ba ang COMELEC dapat to ascertain the people's will? Yes. Etong nangyayari rito ay kamote. Hindi na nalalaman. Ay, katulad nung nangyari sa Duterte yun, 2.3 million votes. Opo. Sinantabi nila. Ang nilagay nila yung talo. Ang hilig-hilig maglagay ng talo. Yung Itong hindi COMELEC. binoto. Yung hindi binoto. Oo, yung maliliit ang buto. Ilalagay. Boto! Boto. Oo. Okay. At syempre, ikaw na magpakilala. At syempre mula po ito sa Sulong na Bayan, Sorhay Quarterly News Magazine. Siya po ang Editor-in-Chief. Let's welcome Mr. Roy Cabonegro. Yes, sa kasamang Roy. Oo. Yeah. Maraming salamat at narito kayo sa aming studio. Opo, ay Morning, Kuya... Attorney Topacio at saka Joey. Yes po. Oo, at nakita ko nga itong briefer na again, Yan na naman. yung popular will ay dinisregard na naman ng COMELEC. Ayun Ano po. po ba nangyari dito? Maaari pong pakwento itong nakakagigil na ito. Post-election disqualification na resulting dun sa pagkaka-disenfranchise ng mga bumoto sa Apo. isang nanalong governor sa Albay nitong huling Oo, etong si Governor Rosal. Yes. Noel E. Rosal. Monitor po kasi kami ng mga democracy issue sa ating bansa. dapat lang, oo. trabaho sa magazine, no? Trabaho natin At yun napansin sa, natin, sa media. napansin namin ito na parang napaka-weird naman ito na nanalo siya, inalis siya after a while, post-election nga. Tapos ang kadahilanan ay isang kaso na na-TRO na nga ng Supreme Court. Ano ba itong kasong to? So, ulitin natin, lumaban si Ginoong Rosal bilang gobernador. Sino pong kalaban niya? Ang kalaban niya is si dating Representative Salceda. Ayun, Si Salceda. Di ba image model to ng Vicky Bello? Anyway, so ano pong nangyari noong nagbotohan?
Pinatakbo po si Governor Rosal, ano? Hindi naman siya napagod. Pinatakbuhan nyo. At nanalo. Oo, nanalo. Maganda. Mas marami siyang boto, ibig sabihin, Tama. kay Joey Salceda. Mas Nanalo malaki ang talaga boto siya. niya Kaya kay lang Joey after Salceda. several Boto. months, Boto, ay, boto. sinabing stray votes daw dahil may material representation daw sa kanyang sinumiting COC. Ano daw yung material misrepresentation? Dahil po nagkaroon po kasi siya ng kaso na wala pa namang final itong kaso niya nung 2024 ay sa ombudsman ito, no? For alleged grave misconduct. Perpetual disqualification kasi ang epekto nito. So yun na naging basihan. Tama, Pero attorney. ito ba na-sustain itong kasong ito? Well, itong lately, attorney, nang nasa kuan na to, nasa Court of Appeals, nireduce ito to a 1-year suspension. So hindi na perpetual. Hindi na. 1 year lamang. At tapos na po yung period nung kanya, suspension niya. Pero even prior to this, tini-RO nga po ito, attorney, ng Supreme Court. Sinong tiniro? Yung COMELEC. Yung COMELEC. From doing what? From stopping him to run. Kaya lang, despite of this, So, ang COMELEC ay tiniro ng Supreme Court, sinasabing, Yes. huwag niyong ipatupad yung inyong pag-uutos Yes. na hindi maaring tumakbo si Rosal. Now, Maliwanag yan. Yung TRO lumabas a month before na nag-file siya nung kanyang COC. Certificate. So, may TRO against the implementation of the Yes. COMELEC order. Maliwanag po yan. And yet, Maliwanag. despite of this, nung nanalo na siya, anong 2025, hindi pa rin kinilala ang kanyang boto ng mga O tao. para maging clear, ang TRO po ng Supreme Court ay until further orders, ibig sabihin indefinite po yan. Tama yan. Oh, attorney. yes. Tama yan. Ibig nyo sabihin, hindi sinunod. Hindi ho talaga. sinunod. Mabigat. Parang si Laila de Lima, hindi sinusunod Exactly, yung TRO ng attorney. Supreme Court. Dapat in-contempt ang COMELEC. Well, nasa kan po yan. Nasa Supreme Court po yan. Pero nireklamo naman na to ang cite alam it ko in po ay contempt. may ongoing na effort na ganyan. Hindi ho kami party doon, so hindi ko talaga personal. Okay. So, kayo ay observer lamang Tama bilang yan, attorney. miyembro ng media at yan ay mahalagang papel ng media. Kaya nga ang media ay tawag ay fourth estate. Yes. Ang concern namin dito, attorney, na ang 400,000 na boto ng mga taga-Albay Oo na naman. panalo dito, hindi naman siya ang nakaupo ngayon. Paano ba yan? Yan Just nga ang because of masaklap this. doon. Parang yan yung Duterte. Yung 2.3 Hinahanapan. million bumoto. Exactly. Yung talo na party Oo. list yung iuupo mo. Tama. Oo. Tapos hindi naman binoto. Galit yung tao, tuloy. Siyempre. Tama Oo. yun. At ako'y concerned din dyan sapagkat yung aking law partner, yung senior partner namin ay taga-Albay. Si Attorney Joey Lumangaya. Anyway,